Ngayon ay gagamit tayo ng projector, alhamdulillah. Kita nyo, napakaganda pala pag ganito yung gamit natin kasi lahat makakapagbasa. Ano? Inshallah, yung mga nakapag-order ng libro, okay pa rin yun kasi gagamitin nyo yun pang review, pang note. Pagka nakuha na ninyo. Nakuha na ba, Wais? Kailan darating yung libro? Baka sa Lunes, inshallah. So, mabayaran nyo na kay Wais, inshallah, para hindi siya mamroblema kapag dumating yung libro. Okay. So, dito pa rin tayo sa aklat na tinatalakay natin, Al-Arabiya Bayna Yaday. Ang Arabic nasa pagitan ng iyong kamay. Abot kamay, kumbaga. At, nung nakaraan, ay natalakay natin ito. Nakuha natin ito, tama? Ito yung ginroon po kayo, babae, lalaki, tama? Tapos, tinagalog ninyo yung kahulugan nito. Ano? Yung mudarris. Ano yung mudarris? Ano? Mark? Mudarris? Teacher na lalaki, mashallah. Taliba? Estudyante nga na. Taliba? Lalaki. Ayun o. Mahaba yung buhok niya. Ay, wig. Naka-wig. Ano yan? Ayun. Talibatun. Ano yan? Babae, lalaki? Lalaki pa rin. Ay na. Ganun ako yung salamin ko. Baka maging malinaw na. Tama? Ano siya? Estudyanteng? Babae. Hindi yan bakla? Babae yan. Okay. Ayun. Ano naman yun? Yung sumunod sa kanya. Yung tabiba. Guys. Yan. Mashallah. Tabibatun. Ano yung tabiba? Doktor na babae. Aywa. Muhandisun. Si engineer. Muhandis. Okay. Sige, review lang. O akun. Anong ibig sabihin na Ayan. Yung yan. Kapatid na lalaki. Uktun. Kapatid na babae. Sadiq. Kaibigan na lalaki. Sadiqa. Aywa. Very good. Sige, taas mo konti. Hada. Ito. Hada. Ito. Lalaki. Hada aki. Ito ang aking kapatid na lalaki. Hadihi. Babae. Okay. Huwa. Sino huwa? Siya. Sinong siya? Siya na lalaki. Third person. Hiya. Siya na babae. Okay? So, alhamdulillah, habang natasanay tayo magbasa, nasasanay din tayo ng mga simpleng mga vocabularies. Ano? Okay. So, i-match mo nga to, sinong gustong Sige, Mark. Punta ka nga dito sa harap. Sige, tayo ka. I-match mo yan. Sinasagot na ni Awais eh. Sige. Tapos ni Awais. Ni Kuya mo Awais. Yung mudarris. I-match mo. Aywa. Okay. Andali. Yung sadiqatun. Sige, i-match mo. Doon, sa kabila. Sa left side. Sige, match mo. Sige, iguhit mo. Kita iguhit mo. Hada. Alam niyo ba lahat ng mga estudyante ng Al-Ma'arif dumaan sa ganyan? Pupunta sa harap para, sige, i-match mo. Ganyan ginagawa sa amin. Para, alaikum salam. Hada. Ano yung hada? Sa lalaki yan, di ba? Sige, i-match mo. Aywa. Okay. Muhandisun. Saan siya dyan? Muhandisun. Okay. Next, si naman. Ikaw naman Ahmad. Okay.
Basahin muna ha. Bago mo ano. Asan dyan ang Sadiq? I-match mo siya. O mo ituturo mo na, Wise. Huwag mo ituturo yung okay. Sadiq. Saan si Sadiq? Di ba narinig yun lagi sa mga ano, Sadiq, Sadiq. Mga ganun sila. Kaibigan. Sige. Yan, ituro mo lang. Saan si Tabibatun? Tabibatun. Ano? Naiwa? Doktora yan. Saan si Talibatun? Ayan. Yan yung napagkakamala mong lalaki. No? Saan si Hadihi? Aywa. Very good, very good. Mashallah. Okay, next. At actually, review lang yan Nakuha natin yan. Next. Saan na tayo, guys? Sige. Medyo mahirapan pa kayo dyan. Sige na, itaas mo konti. Okay, dali. Tingnan natin kung kakayanin niya. Okay, taas mo na. Medyo ano pa yan. Okay. Pagbibilang. Okay. Di ba na-memorize natin lahat ito? 1 to 5. Sige nga. Bismillah. 5. Okay, number 1. Wahid. Number 2. Nan. Talata. Arba. Khamsa. Ulit. Okay. Nakuha na rin natin yan. Baba mo konti, Wise. Okay. Ayan. Nakikita pa rin no? Ito easy lang kasi may bilang Diba? Okay. Jamil. Halika rito, Jamil. Doon ka sa harap. Bismillah. Turo mo mabilis nag-aaral ka sa alay. Okay. Saan dyan ang talata? Talata. Talata. Saan dyan yung talata? Okay. Saan dyan ang khamsa na number? Saan dyan ang wahid? Saan dyan ang isnan? Saan dyan ang arba'a? Wahid? Turo wahid? Isnan? Talata? Arba'a? Khamsa? Very good. Okay? Very good, Jamil. Okay, next. Ito ano lang yan. Patalastas lang tuloy yung mga yan yan na. Dali. Yan. Yan natin susubukan kung sino yung ano. Okay. Sino ang gustong sumubok? Sige, away. Total, chat ka din lang Okay. Sige, ano mo na lang sa mouse. Saan dyan ang aways? Ang khamsa. Khamsa. Sige, i-checkan mo. Aywa. Saan dyan ang arba'a? Arba'a. Gusto mo yung bilang na yun. Arba'a. Di ba? Ano ba yung arba'a? 4. Di ba yung paborito mong bilang yan? Okay. Isnan. Oo. Isnan. 2. Nagkakaalanganin ka pa. Wahid. Talata. Mashallah. Magaling. Sino ang gusto sumubok sa baba? Mga boys. Si Mark. Nananahimik si Mark. Tahimik yan. Okay, Mark. Pula ka sa harap na lang para ano. Tandaan nyo yung mga number. 1 to 5 pa lang yan. Okay, sa baba ka. Ituro mo dyan yung arba'a. Ano yung arba'a? 4. Very good. Ituro mo dyan yung khamsa. Ano yung khamsa? 5. Very good. Ituro mo dyan yung salasa. Ano yung salasa? 3. Very good. Ituro mo dyan yung wahid. Ano yung wahid? 1. Isnan. Ano yung isnan? Very good, di ba? Pag nag-aaral kayo ng Al-Ma'arif, ano na lang, napaka-basic na sa inyo yan kasi alam nyo na. Okay, next.
Saan? Ito ba makulit? Yan, may tainga. Tapos, ano yung gagawin? Sabi, yun yung ginawa natin. Ashir ilal adadil ladi tasma'ahu. Ituro mo ang bilang na aking ituturo. Na ituturo. Okay, yun lang. Yung binanggit natin kanya, hindi na natin in Arabic. Okay? Sabi rito, at-tarakib an-nahwi. Tabadal is-su'ali wal jawab ma'azamilika kama fil mithalain. Sabi niya, magpagitan kayo kasama ang iyong zamilika. Yung zamilika, kaklase mo. Kama fil mithalain. Tulad ng nasa halimbawa. Okay. So, ito na. Mag-uusap na kayo. Okay. Magpa-partner ulit kayo. Okay. Sino ba yung ano? Ito lagi magkatabi si Mark at saka si Ahmad. Mark at saka si Ahmad. Ikaw doon sa Mithalul Awwal, sa number 1. Ikaw yung number 1, ha? Asan si Sister Clarice? Wala. Ay, umakyat. Okay. Tapos, sa number 2, sige, magpanggap ka muna na babae, Ahmad. Ano? Okay. Babasahin mo. Dito muna kayo sa number 1. Ay, yung number 1, dito, always. Ito yun eh. Yan. Sabi rito, al-mithal. Yung example dito sa number 1. Talib 1 at saka si Talib 2. Okay? Si Talib 1, ikaw muna to, Mark. Tapos si Talib 2, ikaw naman dito, Ahmad. Okay? Hal anta Pakistani? Naalala niya, di ba, na nabanggit na ito? Di ba? Naalala niya. Okay. Sasagot si Talib 2, ano sasabihin niya? Naam, ana Pakistani. Anong ibig sabihin ng Pakistani? Hal anta Pakistani? Ano ang ibig sabihin ng hal anta Pakistani? Ikaw ba ay Pakistani? Tapos sasagot siya, naam, ana Pakistani. Dapat pag sumagot kayo with feelings, ha? Para nakakagising siya. Tapos doon naman, sa number 2, doon sa A, bakit A? Ano yan, always ginawa mo? Okay, okay. Sa number 2, hal anti-Pakistaniya? Pambabae ito eh. Okay lang, kasi ano naman, nagkasanay kayo sa pagbabasa. Sabi niya, naam, ana Pakistaniya. So mapapansin niyo, meron siyang taol marbuta sa dulo. Yung taol marbuta sa dulo, yun ay palatandaan na ito ay pangbabae. Okay? Na ito ay pangbabae. Pagka hindi niya nakita yung taol marbuta sa dulo, ibig sabihin pang lalaki. Ito yung nasa kanan. Di ba? Makita ninyo? Hal anta Pakistani. Wala siyang taol marbuta. Ibig sabihin, pang lalaki siya. Doon sa baba, ana Pakistani, wala siyang taol marbuta, ibig sabihin pang lalaki. Napakadali lang matukoy kasi nga yan, may lalaking nakadrawing dyan, no? Larawan. Tapos sa pangalawa, yung anti na bago. Diba? Diba nabanggit natin yan, yung anta, tumutukoy sa kausap na lalaki. Okay? Yung anti, tumutukoy sa kausap na babae. Okay? Anti. Asawa ni Uncle. Okay? Sige, basahin mo, Mark. Sige, tayo kayo. Sige, tayo kayo. Dapat may may reduction, ha? Bismillah. Mark, ikaw si Talib number 1. Dito na kayo magbasa para hindi na mahirapan yung mata ninyo. Okay, bismillah. Halaan ka Pakistani. Sige, gantan mo pa yung tono. Ayusin mo yung tono. Halaan ka Pakistani. Sagot. Al-ante ba? Hindi. Sagot ka muna sa baba. Sagot ka muna. Hindi mo ano? Awais, i-zoom mo pa ng konti. Yan. Tignan mo, kamukha ni Awais. Udong ka na. Okay, sagot. Naam, ala Pakistani. Ulitin mo Manso. Hal anta? Halaan ka Pakistani. Naam, al-ante Pakistani. Hindi basahin mo. Sige, basahin mo para masanay ka. Naam? Naam, ala Pakistani.
Tani. Habang binabanggit mo, dapat tumilungan ka rin sa kanya. Sige, tumingin ka sa kanya. Naam. Naam ana. Naam ana Pakistani. Baliktad naman. Ikaw naman si number 1. Tanungin mo siya. Tanungin mo siya. Naam talam. Wala Sige, lakasan mo. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Aywa. Ulit. Isa pa. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Okay, ilipat mo sa kabila, no, Awais? Ilipat mo. Okay. Sige, ikaw tumansor. Hal anti? Hal anti Pakistani. Naam. Naam ana Pakistana. Ana Pakistan? Pakistan. Sige, sanayin nyo na rin yung pagbabasa yung ana, may mad, no? Bakistaniyatun. O kaya, pag titigil ka, sasabihin mo lang, ana Pakistaniya. Okay, sige ulit. Naam. Ana. Pakistaniyatun. Aywa. Very good. Sige, baliktad. Ikaw naman si si number 1, Ahmad. Hal anti Pakistaniyatun. No. Sagot. Ana Pakistani. Okay. Next. Sige, upo kayo. Tatawagin natin yung iba para naman. Okay. Ganito nga ito lang muna to sa umpisa. Pero madadaanan din natin insyaAllah yung mga sa writing. Magsusulat din tayo insyaAllah pagkatapos ng mga papalastas na yan. Papalastas pa lang yan eh. Okay. Asa na yan? Turkiya. Madali lang guys. Titingnan natin kung okay. Sige, sa tayo? Magbabasa. Okay, bismillah. Okay. Dahil nandyan ka, Awais, basahin mo yan. Number 1. Ano yan? Sige, try mo basahin. Sige, try mo. Anong letra yun? Yung una? Sige, banggitin mo nga yung mga letra na yan. Merong 4 na letra dyan. Try mo. Bismillah. Ito muna. Ano una? Ano yung susunod sa sa ba? Di ba? Tayan. Tapos may damma. 2. Very good. Tapos ano susunod? Tur? Ay, Masya Allah. Masya Allah. Next. Sa kabila. Sige, kaya mo yan, Awais. Turkiyatun. Okay lang, kasi wala namang haraka kasi yan eh. Okay, sige, next. Iba naman. Basahin mo, Jamil. Basahin mo yon sa kaliwa. Sige, basahin. Anong letra nung una? Ayun, sa kaliwa. Ayun yung lalaki yun, yung mama. Basahin mo. Banggitin mo muna yung mga letra, 4 na letra. Anong letra yan? Mim, Sod, Ra, tsaka? Okay, sige, basahin mo ngayon. Ang haraka ng Ra ay kasra. Tapos, yung Ya, meron siyang dammatan. Okay, sige nga. Yung Ra, kasra, meron siyang kasra. Yung Ya, meron siyang dammatan. 2 damma. Misriyun. Very good. Okay? Misriyun. Pagka i-stop mo siya, hindi mo babanggitin yung harakan niya sa dulo. Misri. Sabi niyo, Misri. Ano daw yun? Matulas. Misri. Pero dyan, hindi siya,
Kasi meron siyang syadda. Pag walang syadda, magiging mad asli siya. Pero pag may syadda siya, babanggitin siya ng Miss Ray. Parang may Y siya sa dulo. Okay? Pero pag wala yung syadda, magiging mad asli siya. Okay? Okay. Sige. Palitin mo konti kasi hindi nakikita si tatay. Oo. Okay. Miss, sinong babasa? Practice reading. Oh. Sige, try natin si Father Jamil sa dulo. Bro. Ah? Okay, ito, sa kanan. Okay, very good. Next, sa kaliwa. Okay, sorry, guys, Syrian. Okay. Okay. Saan ba? O yan. Ah, Mark, ano? Sige nga. Sorry, aton. Okay. Next, baba mo. Eh, dito, wina-warm up lang kayo. Mamaya, tingnan natin, ha? Oh. Okay. Sige. Ayan, magbabasa kayo rito. Hada aki huwa mudarrisun. Hati jumala kama filmitan. So, sundan nyo yung mga halimbawa na nasa larawan. Ito yung gagamitin yung pattern. Hada aki huwa mudarrisun. So, dito, tutukuyin nyo yung huwa at saka hiya. Okay? O kaya hada at saka yung hadihi. Na susundan pa ba? Ano lang ito ha? Patalas, ano pa lang ito? Warm up pa lang ito kasi nag-i-start pa lang tayo. Okay. Halimbawa, yung unang larawan na yan, sasabihin ko, hada aki. Oh, sasabihin ko, hada aki. Pag nilagyan mo yan ng iya, yung ak, ibig sabihin, ang magiging kahulugan yan ay aking kapatid. Pag ak lang, kapatid. Pag nilagyan mo ng iya, aki, aking kapatid o kapatid ko. Yung nag-iiba na siya. Hindi tayo magpapakalalim sa mga ano yan, sa mga grammar. Ano lang tayo sa pagbabasa. Yun muna yung pinaka-hadaf natin. Okay? Ma-familiarize nyo. And inshallah, masanay tayo sa pagbabasa. Okay, ganyan ang gagawin ha, sa taas. Yun yung sampulo. Hada aki huwa madarisin. Itaas mga awis. Yan mismo yung sa bilog. Okay, tingnan nyo yan. Yung sa yan, hada akhi huwa mudarrisun. Dito gagamitin natin yung nasa unang larawan, sasabihin natin hada akhi huwa mudarrisun. Okay, yun yung tama ang gagamitin diyan, hada kasi lalaki. Huwa kasi lalaki pa rin. Nasusundan? Okay. Sa pangalawa, ano ang nararapat gamitin diyan? Hada o hadihi? Hadihi. Bakit? Kasi pang babae. Hadihi ukhti hiya o huwa? Hiya. Bakit hiya? Kasi pang babae mismo. Okay? Sige. Sa pangatlong larawan, sadiq at saka tabib. Panglalaki yan. Siyempre, di ba? Doktor. Ano ang gagamitin dyan? Hada o hadihi? Hada. Huwa tabibon o hiya tabiban? O hiya tabibon? Huwa pa rin. Okay? So makikita nyo naman dyan kung panglalaki, huwa. Okay? At hada ang gagamitin. Pag pagbabae, hiya at saka hadihi. Okay? O, dito sa may doktora, tayo piyakita yung mukha, baka may love daw si Awais eh. Hadihi sadiqati. Lagyan mo ng ng iya, magiging kaibigan ko. Hadihi sadiqati hiya tabibatun. Ito ang aking kaibigang babae. Siya ay doktor. Oo. Pagka papalitan mo yan, halimbawa Awais, meron kang doktora yung mapapangasawa mo. Sa'yo. Hadihi habibati, hiya tabibatun. Yan. Okay? Next. Sana nga makapag-asawa si Awais ng doktor, no? Doktora. No? Muslima pa na Awais. Mas maganda pa, mayaman. Di ba? Aywa, sabi ni Awais pala do. Okay. Ito, ano to? Alin nasa larawan? Siya ay muhandis. Okay, anong gagamitin natin dyan?
Hada o hadihi? Huwa o hiya? Okay. Sige, Awais. Ipat mo. Hindi na, hindi natin yung oras. Baka maubos yung oras natin dyan. Okay, ito. Ano ba siya? Mukha namang ano. Ano siya? Babae o lalaki? Ha? Si Ahmad talaga, yung babae na pagkakamala niya lalaki lagi. Ha? Ano yan? Babae yan. Okay nga, ano yung palatandaan ng pagiging babae dyan? Ah, very good, very good. Okay. Ano ang gagamitin? Hada o hadihi? Huwa o hiya? Okay, sige, balik tayo. Ipakita mo lahat ng larawan. Pakita mo lahat ng larawan. Okay. Sundan niyo yung pattern doon nasa taas, ha? Yung halimbawa, yung hada, akhi, huwa, mudarrisun. Okay, syempre sa number 1. Isa-isa. Okay, number 1. Okay na yung meron na yung hada, akhi, huwa, mudarrisun. Oh, dito tayo sa pangalawang larawan. Yan. Dahil tinuro ni Awais, sige, paganyan tayo. Gusto rin yung mga sister? Ready kayo? Okay. Ha? Sige, ate, tayo na magtuturo. Sige na, mag-umpisa sa kanan. Mag-umpisa sa kanan. Paano pala yung bilang? Dapat maayos yung upo. Bro, ayusin yung upo para walang lahat. Dito po kayo sana, Brother Jamel. Yan. Spin namin lang tayo. Spin the wheel, matagal yun. Okay. Ang bilang, mag-umpisa kay Awais. Papunta dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos susunod. Okay. Kung hindi pa naman nakakabasa, okay lang yan, inshallah. Kaya nga nandito tayo para pag-aralan. Okay. Ready na? Halimbawa ako yung number 1. Gagamitin ko halimbawa yung nasa taas. Yeah? Sasabihin ko rito, hada akhi. Ito ang aking kapatid na lalaki. Huwa mudarrisun. So magdadagdag ka dyan ng hada at saka huwa pag panglalaki. Okay? Tatlo yung idadagdag mo dyan. Okay? Una, yung pantukoy, yung hada at huwa. And then, lalagyan mo ng iya. Yung mga kulay blue dyan. Mga kulay blue. Nakita niyo kulay blue? Yung akh, lalagyan ko ng ya, magiging akhi. Yung ukhton, lalagyan ko ng ya, magiging ukhti. Yung sadiqun, lalagyan ko ng ya, magiging sadiqi. Yung dito sa baba, yung blue na yan, sadiqa, lalagyan ko ng ya, magiging sadiqati. Okay? Yung akh ulit, lalagyan ko ulit ng ya, magiging akhi. Yung ukhton, lalagyan ko ulit ng ya, magiging ukhti. Okay ba? Nasasabayan niya? Ayun. Nasusundan? Hindi pa ba nabubuhol sa utak? Introduction pa lang ito. Okay. Dito na yan ulit. Ayun yung sample nasa taas. Hada akhi huwa mudarris. Okay. In-apply niya rito ngayon sa unang larawan. Sabi niya, lalagyan mo yan ng hada. Hada akhi huwa mudarrisun. Okay. Sa number 2, yung si ukhton, sasabihin mo naman, hadihi ukhti, hiya mudarrisatun. Okay? O mudarrisa. Sa larawan number 3, sasabihin mo na naman, kasi pang lalaki, hada sadiqi. Laki nang niya, di ba? Hada sadiqi, huwa tabibun. Okay. Dito na naman tayo. Hadihi sadiqi, hadihi sadiqati, hiya tabibatun. Ito ang aking kaibigang doktora. Ito ang aking kaibigan, siya ay doktora. Okay. Ito na naman. Yan sa may engineer. Hada akhi huwa muhandisun. Okay. Next na naman. Sa last. Hadihi ukhti hiya muhandisatun. Okay. Ito ang aking kapatid na babae. Siya ay isang engineer. Engineer na babae. Meron bang sa Tagalog, enhinyero, di ba? Enhinyera. Okay. Bismillah. Bismillah, Awais. Diyan ka sa sa ukhton, tsaka mudarrisatun. Sige nga, i-apply mo. Lagyan mo ng hadihi at tsaka hiya. Sige.
Ano ba, baga iniisip pa niya ng mabuti kung paano niya. Ha? Hindi, mabilisan lang yan, inshallah. So, kayo, habang tinitignan po ninyo, i-practice nyo na rin yung pagbabasa. Pag nahirapan pa kayo magbasa, tingnan nyo yung mga letra. Halimbawa, yung unang letra, alif na may hamza yan, alif, tapos kha, tapos meron ta, o paano babasahin yan? Ang harakan niya ay dhamma, tapos yung kha ay sukun. Ang idadagdag mo dyan ay hadihi at saka hiya. Paano mo siya ipapasok? Sige nga. Hadihi. Okay, very good. Hiya. Sige, basahin mo. Mudarrisatun, mashallah, pwede na itong mag-asawa si Awis talaga. Okay, next naman, Jamil. Ilalagay mo naman dyan si Hada at saka si Huwa. Paano? Hada. Okay, Mark, sige. Tulungan mo si Jamil para mabos yung oras natin. Okay, very good. Hada Sadiqi. Huwa. Tabi. Ha? Lalaki siya, lalaki. Pop. Ano yan? Pag lalaki, tabibun. Okay, tabib. Okay, tabibun. Okay. Hada Sadiqi huwa tabibun. Ito ang aking kaibigan. Siya ay isang doktor. Okay. Next. Ahmed. Lalagay mo dyan, hadihi at saka hiya. Sige, hadihi. Ano habibi? Kayo Ano nakukuha yung habibi na yan, ha? Okay. Ano yung kaibigang babae? Okay, banggitin mo nga yung mga letra na yan. Ano yung mga letra na yan? Magkakaida kayo rito pag di nyo mabasa. Sod. Sige. Sod, dal, ya, qaf, at saka taon marbuta. Okay, anong basa? Sadiqi. Sadiqa, lalagyan mo ng ya, yung taon marbuta. Magiging sadiqatun. Pero lalagyan mo ng ya, yung taon marbuta. Magiging sadiqati. Sama. Ano ba ko sa'yo? Hadihi. Sige, ulit ito. Hadihi. Ay, very good. Masya Allah. Very good. Okay. Hadihi sadiqati hiya tabibatun. Ito ang aking kaibigang babae. Siya ay isang doktora. Okay. Tama-tama po kay engineer ito. Okay, engineer, bismillah. Okay. Okay, very good. Ito ang aking kapatid na lalaki. Siya ay isang engineer. Di ba? Pag may dumating na Arabo, man hada, sino yan? Sasabihin mo, hada akhi, huwa muhandisun. Di ba? Nakalusot ka na. Okay, next. Sige, Ahmad. Siningita mo okay. I-apply mo yung hadihi at saka hiya. Sa mga hindi pa nakakabasa, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Kasi madadaanan din natin yung mga letra. Okay? Sinusundan lang kasi natin itong nasa libro mismo.
At sabi ko nga, lahat ng mga nag-aaral ng libro na ito, natuto talaga magbasa at magsulat. Yun na yung pinaka-basic na na makukuha nyo rito. Yung magbasa at magsulat pag natapos natin yung libro na ito. Inshallah. Bonus na yung yung matututo kayo ng mga simpleng conversation. Inshallah. Okay. I-apply mo dyan yung hadihi at saka hiya. Hadihi, tapos lagyan mo ng ya, yan. Yung sa ukhti. Hadihi, sige. Hiya, muhandi. Very good. Okay? Ito ang aking kapatid. Ito ang aking sister. Di ba? Siya ay engineer. Okay. So, para hindi kayo pwede mo bang yung makikita lahat? Simula nung una. Kita sige nga, itaas mo. Okay. Sige. Doon sa kung saan tayo okay, oops. Okay, so alam na natin yung pagbibilang. Wahid, isnan, talata, arba, khamsa. Dadagdagan natin yan sa susunod. I-familiarize ninyo kung paano siya isulat sa Arabic. Di ba? Kita nyo yung mga lapis-lapis na yan. Wahid, one as in. Yung wahid, napakadali lang ito. Kasi, one lang talaga. Wahid. Isnan, makikita nyo yung isnan. Pag ganyan siya. Okay? Ganyan siya isulat. Salasa. Oh, salasa. Hindi, isnan yan. Yun yung salasa. Yan yung salasa. Okay? Arba'a. Oh, kita mo, parang ain siya na di ba? Okay. Khamsa, parang itlog, 0. Yung khamsa, yan yung palatandaan natin, parang parang 0 siya. Parang itlog, Oh, okay. Wahid, isnan, talata, arba, khamsa. Okay. Yan, nakuha na natin yan. Alhamdulillah. Okay, taas mo pa, Awais. At nakuha rin natin yung ibig sabihin yan, hal anta Pakistani. Ikaw ba ay Pakistani? Okay, yung anta, ano ulit yung anta? Ikaw na? Pag anti, okay. Very good. Pag may taon marbuta, pang ano ang gagamitin? Anta or anti? Hada o hadi? Very good. Ang magaling. Di ba? Okay. So yan, mga basic. Okay. Pag nilagyan ng ya, magiging akin. Yun yung ibig sabihin niya. Okay? Yung pag-aangkin mo. Ukhti, sadiqi, magbigay pa kayo ng mga halimbawa, ito, kitab. Itong kitab, sabihin ko, hada kitabun. Ito ay libro. Pero pag lalagyan ko ng ya, yung sa dulo ng kitab o kitabon, magiging kitabi. Ang magiging ibig sabihin na ito ay aking libro. Okay? Halimbawa, ano sa Arabic yung mama? Di ba? Kaya narinig minsan, ummi. Nilagyan nila ng ya. Ummi. Pag ab, di ba? Yung tatay, ab. Pag nilagyan ng abi. Di ba? Pag akh, pag kapatid akh, lagyan nila ng ya. Akhi, kapatid ko, na lalaki. Di ba? Pag may mahal ka, pag babae, habibati. Di ba kasi habibati? Pero pag yung naman, babae, tatawagin ka niya, ba may asawa ni si Awais, tatawagin siya ng asawa, sabi niya, Awais, ya habibi. Di ba? Come here, sabi niya. Kakain na tayo. Di ba? Yun. Okay. Sige nga. Baba. Sige ba? Baba. Sige, baba mo ba? Okay. Itaas mo konti. Yan. Ito muna. Tingnan nyo ta. Hata, jumala, kama, fil mithal. So, gayahin yung nasa baba, nasa halimbawa. Tingnan nyo ito. Yung pangalan, sa Arabic, ang ibig sabihin ng noun or pangalan, ismon. Ismon. Pag sinabing pangalan,
O kaya noun, parehas lang yan eh. Sa Arabic, ismun. Pag nilagyan mo ng ya, ang ibig sabihin, ismi, pangalan ko. Oh, ismi, tapos sasabihin mo ngayon yung pangalan mo. Kung tatanungin ka halimbawa ng Arabo, sasabihin niya, masmuka. Ismi Ahmad. Yan, di ba? Sasabihin ko, my name, sabihin mo, ismi. Okay, lahat yun, babae, lalaki, ismi. Okay? What's your name? Masmuka. Ismi? Ismi Mansur. Masmuka. Ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Ganun lang. Diba? Okay, so dyan muna tayo. Tandaan nyo yan, nasa ismi-ismi na yan. I-review nyo. Okay, sa ismi-ismi. Smile, ismi. Okay. So, hanggang dyan muna tayo para hindi kayo masyadong ma-overload. Sabi ko nga, ano lang ito? Introduction pa lang yan. Na wala pa tayo sa ano. Oo. 5:30 na. Okay. O yan, tingnan mo, Awais. O dyan, malapit na tayo dun sa ano para ma-excite kayo. Sige. Sige pa. Yung sa may writing. O, sa mga... O, sige pa. Ba, ang bilis naman ni Awais. Ang bilis mo naman, Awais. Nasaan na yung kanina? Hindi yun. Baka malayo na yun, Awais, ha? Ops, yun. Baba mo. Yan. Okay, bismillah. Dali. Ito, tingnan nyo. Madadaanan natin yan. Yan yung subject na aswat. Yung aswat, ibig sabihin mga tunog. Paano yung tamang pagbigkas ng mga Arabic alphabet? So, madadaanan. Kaya wag na po kayong mayamot. Malapit na tayo dyan, mga sister. Ano? Malapit na tayo, inshallah. Actually, naisip ko nga nun na didiretso na tayo dyan eh. Kaso syempre, para makuha na natin lahat ng nilalaman ng libro, sige, umpisa natin sa pinakauna talaga. Kasi nga, tulad lang ng sabi natin, itong isang libro na ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yung subject dito. Sa isang libro. 6. Okay, so pinakaano natin dyan yung Arabic reading at saka writing. Yung tamang pagbigkas. Tingnan mo halimbawa yung ain at saka yung hamza. Pag nakita nyo ganyan lang, parang 1 alif. Pero pag may nakita kayo sa nakapatong, hamza. Okay? Yung ain, halimbawa, alim at saka alim. So, ma-differentiate na natin ngayon yung tamang pagbigkas. Di ba? Ain. Di ba? Alim. Di ba? Diyan na tayo masasanay. O ano? Atab. Atat. Sabi niya, atat. Tapos banggitin mo yung hamza naman. Atat. Okay. Arduha. Babanggitin mo arduha. So masasanay na tayo dyan. Okay? Habang babasahin, pag binasa natin yan, habang binabasa natin yan, sinusulat na rin para sabay na. Okay? Pahapya lang. Para hindi kayo mayamot, malapit na tayo dyan. May mga talata rin sa Quran. Ito, halimbawa, tingnan nyo. Fa inna ma'al usri yusra. Ayan. Makikita mo dyan yung pagbigkas ng ain. So, yan yung mga makukuha natin sa susunod, inshallah. Okay? So, sa susunod, makaka-relate na yung mga gustong matutong magbasa at magsulat. Dahil dyan na po tayo makukuha natin yung mga yan, inshallah. So hanggang dyan muna, 5 minutes break and then pumunta na tayo sa hadith, inshallah. Yung mga gustong umihingi, tapos pasok. Walang mag-games, ha? Walang paglalabas. Baka mag-join na naman kayo. Mag-games kayo, okay? So, ayan. So, pang anong page na yun? So, by PDF, i-review nyo. Actually, meron din yung audio. Diba? Meron yung CD. Meron din yan. Paano? Pakinggan nyo, meron yung audio. Habang pinapakinggan ninyo, binabasa ninyo, sinasabayan na ninyo. Meron yan sa YouTube. Tingnan nyo. Kung gusto nyo rin mag-advance, meron ding explanation yan, pero medyo para sa advance na kasi yun eh. Kay Akh Ibn Malik. Ustad yun, nakapagtapos na kasi ng Lugatul Arabiya, Arabic language talaga yung niya. Kurso niya.
Hmm? Pero hindi ko alam. Ak ibn Malik. Hirap nun. Uy, naka-Arabic na si Awais, oh. Reverse. Ak, Kaalis sa pera kasali. A. Bato sila basura. Ak, Barakat. ibn... Hirap. Ayan, Awais. Listen na. Sige, baba mo. Ito, sa mga gustong mag-advance sa ano, may mga, galing mag-explain talaga itong chef na to. Hindi yan, nahuyan eh. Grammar yan, mahihilo ka dyan. Ayan. Ito actually, tinapos na yung aklat. Pero pang-advance to kasi sa mga ano na to, sa mga may background. Iba yung pagpapaliwanag nila sa mga medyo may background na rin sa nag-uumpisa pa. Ayan. Yan mismo itong aklat na tinatalakay natin. Tagalog yan. So sa mga gustong mag-advance, kung gusto niyo bumili ng aklat ni Chef, meron din siya binibenta. Ayan, tapos na natin yan, di ba? Inom tayo ng tubig. Ay, mashallah, may malamig ah. Sarap magkape nito ah. Okay. Diyan ka lang dito. Sort ba ya? Para ano, kasi oras. Okay na, patay mo na yun, Awais. Sa hadith na tayo. PDF. Dito? Wala. Tsaka kahit meron na, walang haraka yan. Okay. Itong aklat natin na sa mga nagtatanong kung may PDF. Hindi ko alam kung may PDF po ito kasi mukhang ito eh. Ito yung curriculum na ginagamit sa Al-Ma'arif. Pero kung meron man, wala kasing haraka. Wala siyang vowels. Kaya kahit ilagay natin dyan sa harap, hindi rin makakita. Pakiswitch nga Ahmad yung yung ilaw dito. Please. Ito malaki. Okay. Bismillah. Sige, iok mo na yan, Awais. Okay, sa mga binata, huwag mo nang magkikwentuhan. Huwag mo nang magkikwentuhan. Dito muna tayo. Sa pag-aaral muna tayo, mamaya na kayo magkwentuhan, ha?
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah mga kapatid, bilang pagpapatuloy pa rin dito sa hadith na tinatalakay natin kahapon patungkol sa riba, patungkol sa paninirang puri. Insyaallah ay isa-summarize muna natin para sa mga wala rito kahapon. So yung hadith na nakuha natin kahapon ay patungkol sa riba. Ano yung riba? Paninirang puri. So yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Atadaruna mal riba?" Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng paninirang puri? Sabi ng mga sahaba, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sabi nila, si Allah at ang kanyang sugo ang masigit na nakakaalam. So sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang kasakutan, "Dikruka akhaka bima yakra." Ang riba o ang paninirang puri, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yung banggitin mo sa iyong kapatid yung katangian o yung salita na kapag narinig niya yung salitang iyon ay kabumuhian niya yun. Ibig sabihin, magagalit siya, hindi niya magugustuhan yung salita na yun. Ang panlalait, pang-insulto, o pagmumura sa kanya. So lahat ng mga salita na kapag narinig niya, kabumuhian niya, yun sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na riba o paninirang puri. Kila, afara'aita in kana fi akhi ma'akul. So sabi nung isa sa mga sahabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, usugo ni Allah, paano kung taglay naman ng kapatid ko yung sinasabi ko sa kanya? Kung totoo naman yung sinasabi ko patungkol sa aking kapatid. Totoo naman. Di ba napaliwanag natin ito kahapon? Ito yung reason ng mga naninirang puri. Kaya nila sinasabi dahil totoo naman eh. Di ba? Ito mismo yung follow-up question no sahabi. Paano po kung totoo naman na ganun nga yung kapatid ko? Taglay nga niya yung katangian na yun. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabta." Sabi niya, kung totoo nga na ganun siya sa iyong sinasabi o taglay niya yung katangian na iyong sinasabi, tunay na giniba mo siya. Siniraan mo siya. At kung hindi naman, fa in lam yakun fihi kad bahatta. Kung hindi naman niya taglay, yung sinasabi mo sa kanya ay tunay na siya ay pinaratangan mo. Pinasinungalingan mo siya, pinaratangan mo siya. So, mas matindi. Siniraan mo siya ng puri at the same time, pinaratangan mo pa siya. Nag-invento ka ng paninirang puri sa kanya. So, mas malaking pagkakasala yun. So, ito yung hadith na itutuloy natin inshallah yung pagtalakay patungkol dito. So, nabanggit natin yung mga aral na binanggit dito sa libro na ito patungkol sa hadith na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabilang na rito yung way ng pagtuturo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung pag-catch niya, pagkuha niya ng atensyon ng mga nakikinig sa kanya o ng kanyang mga estudyante. So sa public speaking, di ba, sa mga teacher, ito yung isa sa mga mabisang pamamaraan ng pagtuturo. Yung tatanungin mo muna. Magtatanong ka muna sa kanila. No? Bilang mukaddima sa pag-uumpisa ng iyong paksa. Di ba? So para mag-isip talaga sila, gumana agad yung kanilang utak. Okay. And then, kapag tinatanong ang mga sahaba at hindi nila alam anong sinasabi nila, Allahu wa rasuluhu a'lam. Si Allah at ang kanyang sugo ang masigit na nakakaalam. So hindi kapintasan sa isang Muslim
na kapag siya'y tinanong sa mga katanungan na hindi naman niya alam talaga yung kasagutan, hindi kapintasan sa kanya na sabihin niya, Allahu a'lam, hindi ko alam. Okay? Kaysa sagutin niya yung katanungan na mali naman yung kanyang kasagutan. So, delikado yun. So, sinasabi nila, Allahu wa rasuluhu a'lam. Pero sa atin, hindi natin sasabihin, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ang sasabihin natin, Allahu a'lam. Bakit? Kasi wala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating harapan. So sa mga sahaba, nung kasama nila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinasabi na Allahu wa rasuluhu a'lam. Si Allah at ang kanyang sugo ang masigit na nakakaalam. Kasi kasama nila ang Propeta. Pero tayo, wala naman ang Propeta sa atin, kaya sinasabi lang natin, Allahu a'lam. Okay? Pag tinatanong tayo at hindi natin alam, Allahu a'lam. Si Allah ang masigit na nakakaalam. So nabanggit din natin yung patungkol sa panganib ng riba. Yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Atadaruna manil muflis?" Alam nyo ba kung sino ang mga bankrupt, mga lugi? Nasabi na naman ng mga sahaba, Allahu wa rasuluhu sinabi na naman ng mga sahaba, kabilang sa mga sagot nila, ang bankrupt o lugi siya na walang yaman o nalugi sa negosyo o kung ano man yung definition ninyo sa bankrupt. Di ba? Nagtanong tayo, sino yung tinanong natin? Si Ahmad. Sabi natin, paano masasabi na bankrupt? Mas marami daw yung gastos kaysa sa tubo. Kaya patuloy nangyayari yun, na bankrupt tuloy. Di ba? So, ang tinutukoy rito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bankrupt darating sa araw ng paghukom. Nabanggit natin yung hadith. Darating siya sa araw ng paghukom, siya ay maraming sala, siya ay nakapag-fasting, siya ay nag-ayun, nag-hajj, nagkawang-gawa, etc. Gumawa siya ng kabundok o napakaraming mga kabutihan. Ito yung tao na yun. Pero, marami siyang naargabyado. Marami siyang naargabyado. Marami siyang nasaktan, marami siyang namura, marami siyang nasuntong. Ano pa yung nabanggit sa hadith? Marami siyang chinismis, nakapatay. Sabihin, marami siyang nagawang atraso o pagkakasala sa kanyang kapwa. At yung kasalanan na yun, tandaan po natin na yung kasalanan sa pagitan mo at pagitan ng kapwa mo, natin, sa tao, hindi yun pakikialaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yung kasalanan naman natin, personal na nagagawa kay Allah, ba, naiwan mo yung sala. Di ba? Kailangan mong ipagtawba yun sa Allah. Walang kinalaman doon yung ibang tao. Papatawarin ka ng Allah kung totoo ang iyong pagtatawba. Pero kung yung kasalanan nagawa ng tao sa kanyang kapwa-tao, hindi yun patatawarin ng Allah, hindi yun pakikialaman ng Allah. Ang dapat, isettle mo yun. Ikaw muna ay humingi ng kapatawaran doon sa tao para patawarin ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yun pakikialaman ng Allah. So itong mga tao na ito, darating sa araw ng paghukom. Kapag hindi niya ito naayos dito sa dunya, hindi siya nakipag-ayos, hindi siya nakahingi ng paumanhin, darating sila sa araw ng paghukom, pipila. Mungkin natin, di ba, pipila. Pagkatawid ng sirat, nakatawid na sa sirat. Akala nila ligtas na. Yung sa Khantara, yung lugar na yon, doon, magtitipon-tipon yung mga tao, kukunin nila yung karapatan nila sa bawat isa. Okay? So yung binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, gumawa daw ika ng napakaraming mga kabutihan. Kabundok na kabutihan. Pero dahil marami siyang naargabyado, anong mangyayari? Pipila yung mga tao na yun na kanyang naargabyado, nagawan ng kasalanan. Okay? Pipila sila, at ang ipangbabayad niya ay yung kanyang mga kabundok na good deeds. Siniraan mo ito, chinismus mo ito, hindi kayo nag-ayos. Ito, yung sadaka, yung sadaka mo, yung gantimpalan ng sadaka mo, yan yung pambayad mo sa kanya. Ano pa? Yung fasting mo, ito pambayad. Ito kasi ano mo to sinuntok mo to ito pa, pambayad. Ito, inutangan mo to, hindi ka nagbayad. Di ba? Ito, pambayad, pambabayad mo ngayon yung mga good deeds mo. Hanggang sa wala nang matira. Grabe, no? Ang dami na. Ang dami mo ng mga nagawang kabutihan. Pero, ipangbabayad lang pala. Tapos,
Sa haba-haba, sa dami ng pila, dahil nabanggit natin yung halimbawa pag-count pa yung siniraan ng puri ng isang tao, halimbawa yung isang nationality, buong bansa. Halimbawa sabi niya, kayo mga lahat ng mga Pilipino, ganito, ganyan. Ilang milyon ng Pilipino. Lahat ng mga Amerikano, ganito, ganyan. Ilang milyon ng Amerikano. Di ba? Ang dami niyang siniraan dahil hindi siya nag-iingat sa dila. O, halimbawa si tribo ng ganito. Yung tribo lahat, yung mga tribo ng mga yan, mga mayayabang lahat dyan. O, gaano karami yung mga nasa tribo na yun. Nakakatakot, di ba? Pipila. Hanggang sa wala nang matira. Pag wala nang matira sa good deeds, hindi ito nagtatapos. May nakapila pa eh. Ubus na yung good deeds mo. Wala ka ng pambayad, pero may nakapila pa rin. Anong mangyayari? Yung kasalanan ng mga nakapila, ipapasan sa'yo. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, itong tao na ito, kakalad ka rin at itatapon sa apoy ng impyerno. Siya yung muflis. Siya yung bankrupt darating sa araw ng paghukom. Ang dami niyang mga nagawang kabutihan. Pero dahil marami siyang nasaktan na argabyado na mga tao, hindi niya yun nahingi ng kapatawaran, naging dahilan na mawalan ng saysay yung kanyang mga napakaraming mga nagawang pagsamba. So, hindi lang tayo ini-encourage sa paggawa ng ibada, kundi pinapaalalahanan din tayo na ingatan yung ating mga nagawang mga pagsamba. Kasi may kasabihan ngayon sa mga scholar hindi daw mahirap yung gumawa ng pagsamba. Ang mahirap ay kung papaano mo maingatan at mapanatili yung gantimpala ng iyong pagsamba. Di ba? Kasi yung pagsamba, magutos ka ng mabuti, madali lang yan eh. Di ba? Ano sabi mo, brother, magsala ka ng sunnah. Ang dali lang nun. Nagsala siya, may gantimpala kayo pareho. May kabutihan ka rin doon habang ginagawa niya. Pero, naisulat yung kabutihan na yon. Pero kung naninirang puri naman, ipambabayad din pala. So, nakakatakot. So, yun yung nabanggit natin kahapon, na paliwanag natin yan. At yung paalala patungkol sa mga kapatiran, di ba? Pag may dumating sa ating mga chismis o yung mga masamang balita, ano yung gagawin natin? Unang-una, maniniwala ba tayo agad? Hindi. Ano yung gagawin? Magsiyasat ka muna. Magsiyasat ka muna. Hindi yung kapag may dumating sa ating balita, automatic agad, papaniwalaan mo na yun. Hindi. Di ba, dumating yung si Pulan, tapos may dala siyang balita, alam mo, sabi niya, alam mo si ganito, may kabit. Tapos ikaw naman, dahil madali kang maniwala, talaga? Grabe naman may kabit siya. Para kinonfirm mo agad yung dala niyang chismis. Di ba? Dapat, huwag mo munang i-confirm yun, huwag mo munang pangahawakan, huwag mo munang paniniwalaan yung kanyang dalang balita bilang pagsunod sa sinabi ng Allah sa Quran. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiquna binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadhimin. So sabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga Muslim, sabi ng Allah, kapag mayroong dumating na balita sa inyo mula sa isang taong makasalanan, lahat naman ng taong makasalanan, di ba? Anong sabi ng Allah? Fatabayyanu. Suriin nyo muna. Magsiyasat muna kayo. Hindi yung lagi mong kasama yung brother, mabuti naman yung pakikitungo niya sa'yo. Tapos may dumating lang sa'yo na tao na may dalang masamang balita patungkol sa kanya. Di ba? Kinalimutan mo na yung mabuting pakikitungo niya sa'yo. Pinanghawakan mo na yung masamang balita na narinig mo sa kanya. Hindi makatarungan yun. Di ba? O, sabi ng Allah, kapag may dumating sa inyo na masamang balita, o chismis, paninira, ay siyasatin nyo muna. Bakit? Antusibo ka magbijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dahil pag pinanawalaan nyo agad yun, sabi ng Allah, ay maaring mapinsalan ninyo ang mga nasyon o ang mga tao. Dahil sa inyong kamangmangan o kawalan ng kaalaman at sa bandang huli, ito ay inyo ring pagsisisihan. Maraming nahuhulog dito sa aya na ito. Di ba? Lalo na doon sa mga kapag may narinig lang, automatic na agad pinapaniwalaan na niya yun. Yun na yung pinanghahawakan niya.
hindi siya nagkukumpirma. Okay? So sa atin, hindi tayo pwedeng one-sided. Hindi tayo pwedeng one-sided lang. Kahit pa best friend mo yan, kahit palagi mong kasama yan, kapag meron siyang dalang balita, wag na wag mo agad paniniwalaan yun 100%. Kasi lalo na pag ito ay sa pagitan ng mga tao. Okay? Hindi tayo pwedeng one-sided. Kailangan, kung may gano'n siyang kinikwento kay ganito, kung maaari, makausap mo rin yung brother, kunin mo rin yung side niya. Para may assist mo kung paano sila aayusin. Di ba? Naipaliwanag natin yan kahapon. At tayo dapat, pag may dumating na problema o may humingi ng payo sa atin, sa pagitan ng ating mga kapatid, meron silang hindi pagkakaunawaan, dapat, ano tayo sa gitna, gagawa ng way para mapag-ayos sila. Hindi tayo manunulsul. Hindi tayo magiging panggatong. Di ba? Dapat ang Muslim magiging ano siya? Magiging tubig. Hindi siya magiging gas sa apoy. Di ba? May apoy na nga eh. Di ba? Ikaw Muslim, dapat maging tubig ka. Ibig sabihin, gagawa ka ng way para maayos, masolusyonan yung problema. Hindi yung ikaw pa yung magiging panggatong. Ikaw pa yung magiging gas. Kumbaga sisilaban mo pa yung ano niya. Sisilaban. Di ba? Oo, yung tao na yan, talaga napakasama, ganito yan. Upakan mo. Di ba? Susunod mo. Sa atin nga, tinuro nga, sabi na, paliwanag natin kahapon, white lies, pwede yun eh, di ba? Punta ka sa A, kay brother A o kay brother B, white lies, magsisinungaling ka para mapagkasundo sila. Di ba sabihin mo, brother, pinapaabot ni brother yung brother B, yung salam sa'yo. Tapos punta ka naman sa kabila, sasabihin mo na naman, pinapaabot niya yung salam, namimiss ka na daw, bla bla bla. Pwede yun sa Islam. Kasi sinabi yun ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung wala na talagang option, talagang hindi mo mapakalma yung dalawa, pwede yun. Inshallah. Kaya huwag kang manulsol. Di yung pupunta ka, mamaya matatalakay natin yan patungkol sa double face. Ay yung dalawang mukha. Ano sila? Ano yung parusa sa kanila? Okay. And then, kailan ipinapahintulot yung riba? Na talakay natin yan kahapon. Tama? Naipaliwanag natin. Kailan ipinapahintulot yung riba? Yung paninirang puri. Ibig sabihin, ang original na hatol ng paninirang puri, ang original na hatol dyan, haram, bawal. Pero may mga pagkakataon, may mga sitwasyon na ipinahihintulot yung paninirang, yung pagbanggit mo sa kapatid mo ng mga katangian na kapag narinig niya, kamumuhian niya yun. No. Ano yung mga kondisyon? Merong 6 na binanggit si Imam Ash-Shafi'i. Ito ay Imam Ash-Shafi'i. Si Imam An-Nawawi sa kanyang aklat na Riyadus Salihin. So dito, naipaliwanag din natin ito kahapon. Tama? Naipaliwanag natin pero hindi lahat pahapyaw. Nabanggit natin yung una, yung sinabi ni Imam An-Nawawi, sabi niya, doon sa kanyang aklat, sabi niya, merong 6 na kondisyon. Merong 6 na kalagayan na kung saan ipinapahintulot sa atin yung riba o yung pagsabi mo ng mga katangian ng kapatid mo na kahit totoo yun, kung kamumuhian niya, hindi siya mapapasok sa riba. Hindi siya papasok sa riba. Okay? Excuse ka doon. Ano yun? Una, yung nabanggit ng ating imam, sabi niya, at-tadallum. Yung dinaya o inapi. Dinaya ka eh. O kapag yung isang tao, inapi ka o dinaya ka, pwede mo itong banggitin, yung pandarayan na ginawa niya sa'yo. Kahit pati yung pangalan niya pati. Okay? Lalo na, kapag hihingi ka ng sa kadi o sa judge, kailangan mo sabihin. Kasi paano mai-assist yung problema, halimbawa sa hukuman? Hindi mo sasabihin yung problema. Anong kasalanan niya, anong ginawa niya? Kailangan sasabihin mo, inapik ka eh. Ayan, ginawa sa akin yan. Iniskam ako niyan. Oh, pwede. Yun yung isa sa mga pagpapahintulot. Ito may dalil dito. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' min al-qawl illa man zulim. Ito daw yung dalil. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nisa, sabi niya, hindi
ninanais ng Allah o hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasabi o paglalantad ng masamang pananalita maliban na lamang sa taong inapi, sa taong dinaya. Ano ba, may negosyo, partner mo sa negosyo, dinaya ka. Pwede mong sabihin yun, si Pulan, punta kayo ng judge, punta kayo ng attorney, si judge, punta kayo judge, tapos sabihin mo, judge, si ganito, si Pulan, in-scam niya ako. May kasunduan kami sa business, pero nilamangan niya ako, dinaya niya ako. So sa ganung pagkakataon, pwede. Pag narinig niya yung salitang mandaraya, dinaya niya ako. Di ba, makamumuhian niya yon. Ayaw natin sabihin mandaya. Di ba? Ayaw natin. Sabihin siya, mandaraya ka. Di ba? Mapanglamang ka. Ayaw natin yan. Pero sa ganitong pagkakataon, sabi ng ating chef, ay ipinapahintulot siya. Sabi ni Ibn Hajar al-Asqalani, sabi niya, pinapahintulot lamang ang pagbanggit ng kasalanan na may kaugnay sa reklamo, hindi pinapayagan, sabi niya, na idagdag pa ang ibang pagkukulang na walang kaugnayan sa kaso. Kung dinaya ka niya doon lang sa transaction niyo sa business, yun lang yung sasabihin mo. Hindi mo nakakalkalin yung iba. Di ba? Ang ganda. Yung personal na buhay niya, kung may kabit yan, huwag mo nang pakialaman yung kabit niya. Kasi, hindi naman yun, wala ka namang kinalaman doon. Pero ito nangyayari marami sa mga tao, di ba? Kapag dinaya sila, uungkatin na lahat. Di ba? O ikaw nga, yung year 2000, may kabit ka eh. O nung lahat na ungkatin, di ba? O ikaw nga, nagsugal ka pa nga eh. Lahat na ng mga napansin niyang pagkukulang, minsan na niya sasabihin. So sabi ng ating mga ulama, hindi pwede yun. Kung ano lang yung particular na ginawa niyang pandaraya, yun lang ang sasabihin natin. Okay ba yun? Kung may kabit siya, hayaan mo na yung kabit niya. Huwag mo nang pakialaman kasi mahuhulog ka pa rin sa riba. Pangalawa, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Paghingi ng tulong upang maituwid ang kasamaan. O kapag daw yung kasalanan, halimbawa, o gumagawa ng kasalanan, ay hindi mo ito kayang pigilan, halimbawa, mag-isa. Mag-isa ka lang, hindi mo kayang pigilan. Maaari kang humingi ng tulong sa taong may kapangyarihan. O yung mga pwedeng tumulong sa'yo. Pwede kang humingi ng tulong. Halimbawa, may magnanakaw. Di ba nabagit natin? Magnanakaw. Kilala mo yung magnanakaw. Nakita mo akyat bahay, di ba? May ninanakaw. Si Pulan nagnanakaw. Pag sinabihan mo yun ng magnanakaw, harap-harapan, ayaw niya yun, di ba? Sabihan mo siya ng magnanakaw. Pero dahil sa gumagawa siya ng kasalanan, nagnanakaw siya, bilang pagpigil sa kasalanang ginagawa niya at paghingi ng tulong, maaari mo nang banggitin. Si Pulan, nagnanakaw yan. Nagnanakaw. Pwede mong banggitin yun. Pero laging may pasubali. Hanggang doon lang, di ba? Hanggang doon lang. Kasi yun lang naman eh. Huwag kang lalagpas. Ganito kaingat. Para hindi pa rin tayo mahulog sa tinatawag na riba. Pangatlo, al-istifta. Ano yung al-istifta, Wais? Yung paghingi ng fatwa. Hingi ka ng fatwa, hingi ka ng hatol. Kapag kailangan mong banggitin yung ginawa ng isang tao upang malaman mo yung hatol ng Sharia, ano ba yung stand ng Islam patungkol dito, ay pinapahintulot. Pero kanino ka hihingi nito? Siyempre sa maalam. Sa maalam, hindi sa kung kani-kanino lang. Kaya nga napaalala natin kapon, di ba? Kapag tayo hihingi ng payo, o kaya mag-o-open ng ating sikreto, piliin natin, no? Yung tao na hihingan natin ng payo. Yung mapagkakatiwalaan dapat. Yung may kaalaman. Yung pakailangan niyang, yung kaya niyang pang-ingatan, yung sikreto na sasabihin mo sa kanya. Kasi kung padalos-dalos tayo, problema. Kung halimbawa, may sakit tayo, kaya saan tayo pupunta? Sa doktor. Marami kasi ng doktor, di ba? Kung sakit sa ngipin, sa dentista. Di ba? Kung sakit sa spine, sa buto-buto, sa orto. Di ba?
So ikaw, pag may tanong ka about Islam, halimbawa, sa paghatol, kanino ka pupunta? May brother na, ano? Yung mekaniko na brother, nakakayakap lang sa Islam? Di ba? Hindi. Pupunta ka siyempre sa maalam. O, dito tayo maingat. Pag meron tayong problema na hindi natin alam kung paano siya isosolve, kahit sa pagitan ng kapatiran man yan, o problema, basta may mga problema, hindi natin alam yung gagawin natin. Pwede nating lapitan ang mga maalam, mga ustad natin, at hihingi tayo sa kanila ng pata o payo. So, pwede mo ditong banggitin yung ginagawa niya hindi maganda o yung ginagawa niyang kasalanan halimbawa para makahingi ka ng advice at malaman mo kung ano yung gagawin mo. Kasi minsan may mga pangyayari sa atin na pag may problema tayo, hindi natin alam kung paano siya susolusyonan. Tama po? Pag may problema tayo minsan, na-stress tayo, depressed, sabi nga nila, depressed. Pero ano mo, sabi nga totally, wala daw depressed sa Islam eh. Di ba? Pag sinabuhay mo talaga yung teaching ng Islam. Ngayon, ang dalil dito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginabanggit sa pagitan nito ng mag-asawa sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano yung dalil na pwede ito? Pinahintulot ito. Si Hind bin Utbah radiyallahu anhu, isa sa mga sahabiya, ay lumapit siya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga, yung asawa niya, kuripot. Kuripot. Bakit biglang may napapangiti, di ba? Napaka-kuripot ng asawa niya. Asawa niya yun, ha? Imagine mo, lumapit siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ang sabi niya, usugo ni Allah katotohanan na si Abu Sufyan ay isang taong napakadamot. O pagkatapos, tinanong niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ya Rasulullah, maaari ba akong kumuha ng sapat na gastusin mula sa yaman? Sa yaman niya kasi asawa niya. Ano sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Kumuha ka. Alam ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kaya sinabi yun ng babae para sa payo. Ang sabi ng ating mga ulama, kung haram yun, sinabihan sana ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung sahabiya na yun na huwag mong sabihin yan sa iyong asawa. Kasi ganito ganyan. Pagbabawalan niya. Pero dahil alam ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang nais lamang ng babae ay makakuha ng tamang fatwa, yung ano yung dapat niyang gawin, so binanggit niya. Yung kanyang asawa mismo, sabi yung aking asawa na si ganito ay napakadamot. So maaari ba akong kumuha ng sapat na yaman? Magagastusin naming mag-ina doon sa kanyang yaman? Sa kanyang pera? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kumuha ka. Okay? So nakukuha natin? So binigyan siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng payo. Pero hanggang doon lang. Kung tayo halimbawa, may problema tayo sa ating kapatid kasi minsan may pagkakaunawan. Alam nyo, mga kapatid, napaka-normal po yan. Di ba nga nabanggit nga natin, sa mga sahaba nga yung nangyayari, andun pa ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon nila. Mayroon ding time, pati nga asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam minsan, di ba, may pagkakataon na nagsiselos si Aisha pag kinikwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khadija. In short, ang tao kasi, meron talaga tayong nature natin, may kahinaan talaga tayo. Nakakalimot talaga tayo. Diba? Kaya kung may hindi pagkakaunawan, normal yan. Pero saan lang tayo nagiging hindi normal minsan? Doon sa way kung paano natin i-handle, di ba? Hindi tayo katulad ng mga sahaba. Kasi sa kanila, na napakabilis lang nilang ayusin yung problema sa pagitan nila. Ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba, nabanggit natin yung kwento ni Bilal at saka ni Abu Dhar. Yung sinabi ni Abu Dhar sa isang kumbaga pagtitipon noon na hindi sumang-ayon si Bilal doon sa opinion ni Abu Dhar. Sabi ni Abu Dhar, pati ba naman ikaw o anak ng maitim na babae? Anak ng maitim na aliping babae? Kasi si Bilal, siya galing siya ng Habasya, maitim.
Hindi paninirang puri kasi paglalarawan. Maitim. So nasaktan siya doon. Nasaktan siya doon. So, sabi niya, susumbong kita kay Propeta Muhammad. Sabi, sumbong siya. So pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya yung ginawa sa kanya ni Abu Dhar. So nung narinig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun, namudla siya. Ibig sabihin, hindi niya nagustuhan, nagalit siya. Pero tingnan niyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, connect pa rin dito eh. Naniwala ba siya agad? Hindi. Pinuntahan niya si Abu Dhar at tinanong muna kung totoo ba. Sabi niya, nung nakita niya si Abu Dhar, totoo ba na sinabi mo kay Bilal na ganito, ganyan? Oh. Anong sabi ni Abu Dhar? Sabi niya, opo ya Rasulullah. Opo ya Rasulullah. Diba? Ang sabi sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang ngayon, sabi niya, meron ka pang ugali ng mga panahon ng jahiliya. Yung pang-iinsulto. Meron ka pang ugali ng mga jahiliya, mga kapanahon ng kamangmangan. Di ba? Ano nangyari doon? Awais. Hinanap niya si Bilal. Tapos, nakita niya si Bilal, humihingi siya ng patawad. Siyempre, nasaktan si Bilal eh. Normal naman minsan yung medyo magpakipot ka pa ng konti, di ba? Nasaktan ka eh. Minsan may time na gano'n na medyo kailangan ko ng konting time. Hindi pa ako ready, di ba? Pero yung time na ako abutin ng ng 10 years, di ba? May ganun talaga. May mga ganung situation talaga na parang mamaya konti siguro magpapakalma muna ako. Di ba? May mga ganun. So hinanap niya si Bilal. Nung nakita niya si Bilal, humingi siya ng paumanhin. So ang ginawa ni Abu Dhar, yung mukha niya, di ba? Nilagay niya sa lupa. Yung pisngi niya, sabi niya, hindi ako tatayo rito hanggat hindi mo tinatapakan yung aking pisngi bilang kabayaran doon sa nagawa ko sa'yo, yung panlalait ko sa'yo. Anong ginawa ni Bilal? Kung ikaw yun, pagkakatik, nilait mo ako, di ba? Di ba? Insulto mo ako, di ba? Nilait mo ako, di ba? Napakabait ko, lalaitin mo ako. Baka siguro yung iba, ganun, di ba? Manggigigil, pagkakataon ko na to. Pero ang ginawa ni Bilal, di ba? Itinayo niya, di ba? Tapos pinagpag niya yung alikabok. Tapos sinalikan niya sa noo. Tapos niyakat niya. Ay, ang sweet nila, di ba? Masya Allah. Di ba? So yun ay, halimbawa lamang na kung mayroon tayong inshallah, lalo na sa ating mga sisters minsan, pagbagong yakap pa lang sa Islam, maganda tayong bigyan natin sila ng intindihin natin. Kasi minsan, yung kaalaman ng matagal na sa Islam, hindi pa kaparehas ng bago pa lang sa Islam. Okay? Hindi magkakaparehas ng iman. Tayo, magsisikap pa rin tayo na payuhan siya. Huwag natin puputulin yung ugnayan natin, inshallah. Baka mamaya hindi na magpakita yan. Sa November 1 na magpakita. So may mga pagkakataon na hindi natin alam yung gagawin natin kung paano ma-solve yung problema. So pinapahintulutan sa atin itong paghingi ng istiftah, paghingi ng patwa. Pati tayo, hanggang ngayon ako ginagawa ko ito mismo. Kapag may mga problema minsan, nagtatanong ako sa mga chef. Minsan tinatawagan ko sila, minsan mini-message ko sila, chef, paano yung ganito, paano yung ganyan, si ganito, ganyan. Diba? Pero may mga pasubali, may mga binabanggit ding paalala yung mga ibang scholar. Kung kaya na hindi mo banggitin yung pangalan, halimbawa, ganito yung pagtatanong, halimbawa, paano siya kung ang isang Muslim ay napakadamot niya? Hindi mo babanggitin yung mismong pangalan. Pwede yan, di ba? Pwede yun. Halimbawa, siya isang Muslim, ito, scammer ito. Paano yung gagawin, ganito, ganyan. Hindi mo binanggit mismo yung pangalan. Medyo mas safe kung kaya mo. Pero kung banggitin mo man yung pangalan, dahil baka kilala rin yung sheikh yun at alam niya kung paano i-approach, minsan may mga sitwasyon din na kailangan banggitin yung pangalan mismo. Okay? Para ma-address din niya. Mapuntahan din niya, mapayuhan din niya. Okay. Pang-apat, kailan ipinapahintulot? Tahdirul muslimina minasyar. Pagbababala sa mga Muslim laban sa kasamaan. At ito, nakadated. Pagbababala. Nakakano itong babala na ito eh. Si Babalo.
Asawa ni Babalo. Okay. Ito yung may paglilinaw rito yung ating mga sheikh. Sabi nila dito, babala laban sa mga mahihinang tagapaghatid ng hadith. Halimbawa, nangyari ito sa panahon ng mga muhaddithin. Sa Islam ito para maunawaan natin mabuti. Sa mga muhaddithin, bilang bibigay babala sa mga Muslim laban sa kasamaan, maaaring maidulot ng isang tao. Sa mga bihasa sa hadith, ay meron silang pag-aaral patungkol sa biography ng mga nagnanarrate din ng hadith. Oh. At pag pinag-aralan na yung biography ng tao na yun, halimbawa na nagko-compile ng hadith at nalaman nila na itong taong ito manluloko, inilalantad nila yun. Inilalantad nila. Ito, si ganito na nagnarrate, hindi natin dapat kunin yung kanyang mga inipong hadith. Bakit? Kasi yan, sugarol. Di ba? Yan, ano pa? Yung taong yan, may bisyo. O kung yung taong yan, makakalimutin. Kahit nga yung pagiging makakalimutin ganun sila kaingat. Kasi ang iniingatan dito yung din. Sa pag-aaral ng hadith, yung biography ng Mustalal Hadith. Importante yung biography. Kaya nga, meron yung isang tagpo, hindi ako nagkakamali si Imam Bukhari. Di ba? So, meron siyang pinuntahang lugar na kung saan nabalitaan niya yung tao na ito, meron siyang narinig na hadith mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. So hinanap niya, nung nakita niya yung lalaki na yon, ang ginagawa ng lalaki, nagkunwari siya na merong pagkain doon sa kanyang lalagyan o kanyang damit, something ganyan. Alam mo, ginagawa natin isang parang normal lang. Tapos, pumunta siya doon sa kamelyo o kabayo, tapos ginagano niya, para mapasunod. Sabi niya, nakita niya ito, sabi niya, wala namang pagkain pero inuto niya yung hayop. Ito sabi niya, hindi ito mapagkakatiwalaan. Ganon sila kaingat. Doon sa tao, doon sa ugali ng tao. Sabi niya, kung itong tao na ito, kaya niyang lukuhin yung hayop, hindi malayo na talaga ugali ng tao na ito manluloko. So hindi nila yun kinukuha yung hadith na meron doon sa tao na yun. Ganun kaingat yung mga scholar nating mga sinaunang scholar. Okay. So binabanggit nila yung mga katangian ng tao bilang babala laban sa mga mahihinang hadith. Una. Pangalawa, sa pag-aasawa daw, halimbawa sabi, sa pag-aasawa, kung may magtatanong, mainam bang pakasalan itong tao na ito? Halimbawa, kilala mo. Halimbawa, sa mga sister. Sa mga brother din. May kakilala kayo, magtatanong, ito ba, mabuting tao ba ito? At alam mo, halimbawa, yung sister, alam mo, yung lumapit na brother sa kanya, hindi nagsasala. Ano ang gagawin yung mga sister? Hindi nagsasala. O kaya nakikita mo, umiinom ng alak, o kaya naninigarilyo. Ano ang gagawin ninyo? Ha? Babanggitin nyo. Lalapit kayo ngayon dun sa sister. Sister, sasabihin nyo halimbawa, yung brother na yan, nakita namin umiinom ng alak, lasinggero. Siniraan nyo ba ng puri yung brother? Hindi. Nanlibak ba kayo? Hindi. Ano ang layunin doon? Pagbibigay ng babala. Kaya excuse kayo sa time na yon. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon sasabihin natin, hindi na ako magsasalita, baka makapag-giba pa ako. So mayroon mga sitwasyon na kailangan mo talagang magsalita. Kasi kung hindi ka magsasalita, yung pananahimik mo, mas magpukos siya ng mas malaking problema. Okay? Tandaan natin yan. Uso pa naman yan. Brother, hanapan mo ako ng mapapangasawa. Diba? Di ba? Ganun minsan, di ba? Sabi ni Sheikh Kamut, ano ako, bugaw? Diba? Ano ako, bugaw? So, maging maingat tayo dyan, inshallah. Yan, sabi niya, hindi yan nagsasala. Kung hindi yan nagsasala. Nakikita mo, di ba? Minsan, magkakasama tayo, nandyan, nagsasala tayo, tapos hindi nagsasala. Halimbawa, di ba? 5 times. Di ba? Kung araw kayo magkasama, pero nagsasala kayo, siya hindi nagsasala. So, pwede yun. Pero babalik palagi sa ating niya.
huwag mong ininiya na si paninirang puri yun. Ang niya mo lagi, yun ay pagbibigay lamang ng babala. Okay. Pangatlo, sabi nila, dito pinasok din, halimbawa yung sa negosyo, o yung nabanggit din natin kanina, kung halimbawa nagtanong yung kapatid o yung tao sa'yo patungkol sa isang tao, at alam mo na yung tao na yun ay mandaraya talaga, scammer yun. Scammer talaga yun. Pwede mong sabihin, sabi ng ating mga ulama, mag-ingat ka sa tao na yan, brother. Di ba? Kasi marami nang na-scam yan. Kabilang na ako. Wala. Nag-imbis ako sa kanya ng 10,000. Tapos, wala na. Hanggang ngayon, wala nang nangyari. Hindi na siya nag-update. Pwede yun. Pagbibigay lagi ng babala. Kasi nga, ad-dinu nasiha. Ang relihiyon, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay pagpapayuhan. So, nakukuha natin, alhamdulillah, nasusundan natin. Kung alam natin yung mga ganitong sitwasyon, kung kailan tayo pinapahintulutang magsalita ng laban doon sa kapatid natin o yung mga katangian na hindi niya magugustuhan, insyaAllah, safe tayo. InsyaAllah. Pero pag hindi natin alam ito, problema, di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo magsasalita at kung kailan tayo mananahimik. Kung kailan magkakabuti yung pagsasalita at kung kailan makakasama yung pananahimik. Okay? Panglima, man jahara bifisqihi aw bid'atihi. Ang hayagang gumagawa ng kasalanan o ng kanyang bid'ah. Hayagan yung paggawa niya ng kasalanan, pati yung paggawa niya ng bid'ah. So nabanggit natin kahapon, yung paalala ng ating mga ulama, halimbawa, yung tao na yan ay gumagawa ng mga bid'ah. Yung tao na yan, kilala talaga yan na lahat ng celebration, isi-celebrate niya. Sinicelebrate niya, sikreto sa bahay lang, sila-sila lang. Wala namang nakakita di ba? Happy birthday to you, di ba? Yung tao na yan, lahat ng celebration, sinicelebrate niya, gagaya-gaya sa mga kufa. Halimbawa, mga ibang mga nagsasabing iba sa mga Sufi, o yung mga Shia, kaya binabanggit minsan yung pangalan talaga nila. Lahat ng celebration halos ng mga kuffar, isi-celebrate din, maliban sa Eid al-Fitr at Eid al-Adha. At meron silang mga i-insert sa yung paniniwala, sasabihin nila lahat ng mga sahaba nagmurtad nung pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O pag may dumating ganyang tao sa'yo, may gingat ka na doon sa tao na yon. Kasi ibig sabihin, may ibang paniniwala yon. Paano magmumurtad yung mga sahaba pinili sila ng Allah subhanahu wa ta'ala pinakamainam na tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So paano sila magiging murtad? Di ba? Ang galing naman nila, namuhay sila sa huling panahon, sasabihin nila mas mainam sila kaysa sa mga sahaba na nakasama nila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hirap at ginhawa. Di ba? So, kapag yung isang tao naglalantad siya ng mga gawain niyang bid'ah, ay magiging obligasyon unang-una ng pinuno o kung ikaw sa pamilya mo na magbigay ng babala. Sasabihin mo, mag-ingat kayo sa tao na yan. Kasi yan tao na yan ay nagtuturo ng mga maling katuruan. Nagtuturo ng mga gawain bid'ah. Sinasabi niya, mag-celebrate daw tayo ng Amon Jadid, malapit na. New Year. Diba? May mga nag-celebrate ng New Year kasi mga Muslim. Pag mga ganyang tao, mag-ingat-ingat na kayo. Mag-ingat-ingat na po tayo, insyaAllah. Okay? At yung pang-anim, yung nabanggit natin, yung at-ta'rif. Yung paglalarawan. Paglalarawan. Paano yun, Awais? Yung paglalarawan na yun? Pagkakakilanlan. Halimbawa, pag may nagtanong sa'yo, may lumapit sa atin, magtatanong, bilang pagkakakilanlan doon sa isang tao, halimbawa, bulag, pipi, o sabihin natin, pilay, maitim, kalbo, walang puto. Kalbo siyempre walang puto. Di ba? O sabihin natin yung may balat yung mukha, hindi yung puwet, hindi mo makikita yun. Pwede mo sabihin, bilang paglalarawan, hindi bilang panalain. Okay, brother, sabi ng tanong sa'yo. Di ba, paliwanag natin kapon, hinahanap si brother Pulan. O, kilala mo. Hindi mo alam yung pangalan, pero alam mo kung paano ilarawan. Sabi, ang tinutukoy niyo po ba? Si brother na maitim, yung pilay, o di kaya yung bingi, o kaya sabihin mo halimbawa yung
putol yung paa. Hindi po yun bilang paglalait, kundi bilang pagkakakilanlan upang madali nilang mahanap. Sa mga ganyang sitwasyon, sabi ng ating mga ulama ay ipinapahintulot sa atin na banggitin yung kapintasan ng ating kapatid. 6 na kondisyon lang. At babalik pa rin doon sa ating layunin. Babalik at babalik lagi yan sa ating layunin. Kaya tingnan natin, kapag tayo ba ay nagsasalita laban sa ating kapatid, ang purpose ba natin ay dinaya ba tayo? Gusto ba nating makuha yung kumbaga karapatan natin? O baka hindi? Kung hindi, stop ka muna. O di kaya, pangalawa, binabanggit ba natin yung kapintasan ng ating kapatid na ang layunin natin ay upang mapigil yung kasamaan? Ganun ba? Kung yun yung layunin natin, alhamdulillah. O pangatlo, binabanggit ba natin yung kapintasan ng ating kapatid para kung makahingi tayo ng paalala o ng fatwa mula sa maalam? Kasi kung hindi yun, stop ka muna. O pang-apat, binabanggit ba natin ito bilang pagbibigay babala sa mga kamusliman laban sa kanyang kasamaan? O baka trip lang natin banggitin siya? Okay, kung yun, stop muna tayo. Panglima, ano yung panglima? Binabanggit ba natin yan dahil siya ay hayagang o lantarang gumagawa ng kasalanan? O hindi? O pang-anim, binabanggit ba natin yung kanyang mga negatibong katangian upang siya ay ilarawan? O hindi? Kung hindi kabilang dyan sa 6 na kondisyon na yan, ang sabi ng ating mga ulama, stop hanggat maaari. Dahil bakit? Maaaring mahulog sa tinatawag na al-ghiba o yung paninirang puri. Okay? Kaya inshallah, itong mga nabanggit natin, lagi nating tatandaan, ang pinaka-original na hatol nito, al-aslu fil ghiba at tahrim. Sabi ng ating mga ulama, ang general rulings ng paninirang puri o yung pamimintas, pagchichismis, yan lahat, masasamang salita sa kapatid, ay haram, malaking kasalanan, ipinagbawal, maliban na lamang doon sa 6 na sitwasyon, 6 na kondisyon na ating nabanggit inshallah. So, kapag alhamdulillah, ngayon naunawaan po natin ito, mas mapapadali ngayon yung pag-aayos ng problema. Mas alam natin ngayon kung kailan tayo magsasalita at kung kailan tayo mananahimik. And sa atin, yung paalala sa atin, inshallah, lalo na tayo dito, kahit kaunti lang tayo sa mga brothers and sisters, dumating man, hindi naman may iwasan talaga eh. Dumating man yung time na may kunting tapuhan, hindi pagkakaunawaan, nature natin yan bilang tao. May kahinaan tayo. Kung huhingi sa atin ng payo, yung ating kapatid, o kaya magsasabi sa atin yung ating kapatid, ng kanyang hinanakit sa iba, ng kanyang problema sa iba, huwag tayong magiging one-sided. Huwag tayong magiging one-sided. At huwag din tayong magiging panggatong. Dahil magkakapatid naman tayo, di ba? Ang gawin natin, payuhan natin yung kapatid. Inshallah, payo. Kasi minsan nakakalimot din tayo, di ba? Payuhan natin, and then pakinggan natin. At pagkatapos, kung issue niya yun sa ibang tao, mainam mapakinggan din natin yung side ng iba, nung isa. Payuhan, pakinggan natin, payuhan din natin. And then, gagawa tayo ngayon ng way kung paano sila mapag-ayos. So, na yung mga nakapaligid, kung ano ba tayo magkakasama, tayo din yung aayos. Tayo rin yung mamamagitan. Hindi tayo yung magkakakampi-kampi na, okay, dahil ayaw mo sa kanya, ayaw ko na rin sa kanya. Oh, mga brother, sister, dapat ayaw nyo na rin sa kanya kasi ayaw ko sa kanya eh. Hindi dapat ganun. Huwag kayong bubuo ng GC para upakan o pag-usapan yung tao. Okay? Kailangan gagawa ng way para maayos. At kung hindi kaya, hihingi tayo ng tulong sa mga maalam para sila ay mamagitan insyaAllah. So yun yung mga ilan sa mga payo na maaari nating maidagdag bukod pa dito sa ating mga natutunan insyaAllah.
So ganun. Pag may napansin din tayo sa ating kapatid, kung alam naman natin na tumatanggap din naman ng payo yan, kausapin natin. Kausapin natin, lapitan natin. At tignan din natin yung tao kung anong klase yung, ano yung personality ng tao. Kasi meron yung mga tao na ayaw nilang napapahiya. Ayaw nila na sila ay pinapayuhan mo sa harapan ng maraming tao. Mas na-appreciate nila pag private. Kasi siyempre, di ba, kung papahiya mo siya, papayuhan mo siya na maraming nakaharap, mapapahiya talaga yun. Kahit yung payo para sa'yo, sa kanya pamamahiya yun. So pinakamainam, inshallah, personal. Makausapin mo na. O pag nakinig, alhamdulillah, bali mo doon pa lang masolve na. Di ba? So payuhan. At tayo naman, pag pinapayuhan naman tayo, inshallah, matuto rin tayong makinig. Matuto rin tayong tumanggap. Kasi hindi naman natin malalaman yung sakit natin kung ayaw nating tanggapin na may sakit tayo eh. Di ba? Paano ka magagamot halimbawa ng doktor kung ayaw mong sabihin yung sakit mo? Minsan ganun talaga. Hindi kapintasan sa atin yung tatanggap tayo ng pagkakamali. Kung alam naman talaga nating mali tayo. Hindi yung kapintasan. Kasi kung ni Adam Hawa, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng anak ni Adam ay nagkakasala, nagkakamali, nagkakalimot tayo. Pero ang pinakamainam sa mga nagkakasala ay silang mga nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. O pag pag nagkasala, balik loob kay Allah. Kung sa pagitan ng kapatid, humingi tayo ng patawad. No? Inshallah. So ganun. Hindi kapintasan. Huwag natin gawin parang isipin na, hindi, mas ako sa kanya, bakit ako yung magpapakumbaba? Diba? Manigas siya. Diba? So, huwag ganun. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi daw makakapasok sa Jannah ang sino man na mayroong kahit katiting na pagmamalaki sa kanyang puso. Yung katiting lang pagmamalaki ay hindi na dahilan na yun na hindi ka makapasok sa Jannah. Paano pa kaya pag singbigat ng singbigat ng ewan natin kung gaano kabigat na pagmamalaki, kung gaano kalaking pagmamalaki yan. Okay? So inshallah, wallahu ta'ala a'lam. Kung ano mang nasabi natin kabutihan, ito ay nagmula kay Allah. At ano mang nasabi natin kamalian, pagkukulang ay mula ito sa ating sarili. Hanggang dito na lang, subhanakallahumma wa bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.